Isa pong maswerteng pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Siyempre, maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan na, mga ulaga pa, mga demonyo pa. Ayan po. At ito na nga po at grabe. Sobrang nakakabilib talaga itong si Maharlika. Alam na po niya kung sino po yung confidential informant na yung sinasabi po ni Morales. At ito ay di umano ay yung isang informant ay isa sa agent ng PDEA sa ngayon. At ang isa po yan ay kasama po yan sa Maisog Rally. So, bakit ko sinabi ito? Kasi nga po mamaya-maya lamang po ay may hearing na. So, paalala lang po kay Senador Bato de la Rosa na medyo pakaingat dahil baka mamaya ay masilipan ka na naman. At lalong-lalo na dito kay Lasso na at saka dito kay Francia at saka doon sa isa pa ay mag-isip-isip kayo kung i-deny pa ninyo yan o aaminin nyo na lang na yung amo ninyo ay talagang bangag. At grabe, yung mga informant ni Maharlika talaga namang hindi matatawaran yung pagbibigay ng information kay Maharlika. At pasalamat po tayo at mayroon pong ganyan. At ito po ay sigurado na po ako rito na hindi po tagalabas ito. Kundi dyan lang din po yan sa loob ng gobyerno. Yung mga nangyayari dyan sa Malacanang, mayroon din pong puting ahas si Malacanang, si Maharlika dyan. Ganon din po sa PDEA. Kasi nga po nakita na yung talagang sukang-suka na yung mga PDEA dyan, agent na katrabaho nitong Lasso na ito, na kung saan itong Lasso na ito ay maladimonyo. Kaya ganyan na lang. Anyway, yun yung sinasabi ko dahil sa katangahan, yan. Sos Marius, hindi mo mapipigil, Lasso, ang mga tao kung mag-aalsa na. At lalong hindi rin mapipigil lahat nating mga mamamayan kung sosogod na sila dyan sa Malacanang mismo. At dahil sa hindi pagbibigay at sinosuppress nyo yung kalayaan ng bawat Pilipino na maghayag ng kanilang damdamin, baka Malacanang na ang tatargetin namin. Mga buwaka ng ina nyo. Bakit nga ba pagkakunin nyo pa yan, pagtatakpan nyo pa? Ay kitang-kita nyo naman, di ba? Yung kabangagan nito, tinatanong siya kung talagang nagbabangag siya. Anong sagot? Puro tawa. Ay di bangag nga, di ba? Pwede mo naman sabihin, no, hindi. Dapat ganun eh. Pero hindi, yung tatawanan mo, yung tatanong seryoso. Hindi ba sa Australia nga, tinanong yung isang senador, yung isang media personnel doon ng in-interview, nung tinatanong niya tungkol sa mga corruption ng doon sa tatay pa niya, tinawanan lang. So ngayon, anong sabi ng reporter? Anong nakakatawa doon sa tinanong ko? Oh, di ba? Di nakakahiya ka. Grabe. Anyway, babalikan po natin yan, ano? Kasi po, ito pong ating topic ngayon ay tungkol po doon sa kabi-kabila yung mga pinapalabas itong mga unggoy ng mga kongreso na ito. Unggoy ng mga congressman na ito na ipapatawag daw nila si Pangulong Duterte dahil doon sa gentleman agreement. Ayan. Walang katapusan na gentleman agreement, tumabwa ka ng inanto eh. Okay? Ang maliwanag po dyan sa gentleman agreement na yan, walang binomba, walang winater cannon, at lahat yan ng mga mangingisda noon ay pinapayagan mangisda
Kumpara ngayon, wina-water cannon na, tapos yung mangingisda natin dito, kung maitaboy nila, para lang mga daga na itinataboy nitong mga Chinese na ito. Wala po yan dati nung kay President Duterte. Kasi hindi naman po gentleman agreement yun, kasi yan po pala ay ipinalabas dyan ni DND Secretary Lorenzana dati, na talagang ang sinasabi basta wala lang daw gagalaw. Ang ibig sabihin ng walang gagalaw, yun pong yung food supply lang ang dadalhin ng mga nagsusupply ng pagkain dyan sa mga sundalo natin na nakalagay dyan sa Sierra Madre na yan. Yun po yun, yun na pagkasundoan na kung saan, yan naman po ay sinabi pala yan. Hindi po secret agreement yan na sinasabi nitong ilong na may kaabi na ito. Wala pong secret agreement na ginawa si Duterte. Ngayon, putang ina nyo ha, ito kayo mga congressman kayo na mga bugok kayo, na ang sarap yung pilipitin ang liig ng mga animal kayo. Ito, para lang po natin. Sisikapin ko lang na mayroon akong may parinig sa inyo para sa ganun ay huwag nyo naman sabihin na gawa-gawa itong istorya na ito. Dahil itinanggi ng Chinese government yung sinasabing gentleman agreement ni President Duterte at ni Xi Jinping. Wala daw ganun, sabi ni mga itong Chinese mismo. Ang mayroon, itong bangag pala, ang mayroong tinatawag na ano na yan, kung ano pa yan, bullshit na yan. Sila pala ang may secret agreement. Tangina. Ito, ipaparinig ko lang ho ito para lang po maintindihan ninyo na ito, bintang sila ng bintang kay President Duterte, sila pala may gawa nito mga buwakan ng mga bobo na ito. Di ko alam kung anong pumasok ng utak nitong mga animal na ito. Kung bakit ubos na yung mga utak nila. Hindi ba't araw-araw lang pinag-uusapan, ipatawag doon si President Duterte sa Congress at magpaliwanag doon sa gentleman agreement. Ay, ito pala maliwanag. Maliwanag na itong administration bangag nito, sila pala ang mayroong secret agreement. Buwak ka ng ina nyo. Ay putang na nyo. Ito, pakinggan nyo. Pasok pa lang na balita, sinasabi ng Embahada ng China sa Maynila na ang militar ng Pilipinas, ang Department of National Defense at ang National Security Council ay pumasok sa isang kasunduan sa unang bahagi ng taong ito sa China patungkol sa South China Sea. Sinabi ng Embahada na ang kasunduan ay sa pagitan ng China at Pilipinas sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines Western Command na inaprubahan umano ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, kabilang ang Department of National Defense at National Security Council. So, sino nga ulit ang may gentleman agreement? Dumating pa nga sa punto na ipapatawag ng Tambaloslos and Company ang dating Pangulong Duterte at mga kalihim nito, at ang isang general mula sa AFP ay tinatawag na makapili ang mga Pilipinong hindi pinipili ang gyera bilang solusyon sa pambubuli ng China sa Philippine Coast Guard sa WPS. Kung obses ang kampo ni Marcos at Romualdez sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at ng China na hindi nagkagulo, dapat siguro maging mas obses ang taong bayan sa ikinanta ngayon ng China kung ano ang nilalaman ng usapan nila sa unang bahagi ng taon, bakit sobrang gulo na sa WPS. Ang isyong ito ay binigyan naman ng samot-saring reaksyon ng mga personalidad, tulad ng DDS na si KLC dahil ayon sa kanyang post pahayag ay, paano yan? Under the BBM government ang gentleman's agreement this year lang. Does this mean that BBM cannot control and is not aware of the dealings of the AFP? Personally, I don't think China will blatantly lie like this without proof. There is too much at stake for a country like them. There will be recordings, written correspondence, minutes of meetings. Anyway, mahaba pa ito. So, see? Duterte ng Duterte ang bintang nila na mga buwakang na ito, yun pala, sila pala ang mayroong
gentleman agreement o secret agreement ng China. Tapos sila ngayon, walang ginawa kundi Duterte. Siraan lang talaga na siraan tong Duterte. Ito yung nakikita na, kung hindi man alam ito ni Bangag, ay paano nga niya malaman? Ay bangag na. So hindi niya malaman. Yan ang nakipag-secret agreement, yung chief of staff niya ng AFP na si Bronner na yan. Aw-aw. At saka itong si Gibo na kalbo. Na dyan sa DND. Department of National Defense, sila pala ang nakipag-secret agreement sa China. Tapos ngayon, ibibintang nyo ngayon kay Duterte. Napakagago talaga ng mga putang ng mga kongresong ito, mga bullshit na ito. Nakakakuan kayo, ay putang ina nyo. Grabe. Sobra itong kasamaan ninyo. Talagang pare-parehos kayong mga tarantado talaga. Anyway, balik tayo dito kay hearing, mamaya-maya lamang po yan. At Senador Bato de la Rosa, papaalala ko lang po sa inyo. Lahat po ng Pilipino ngayon ay nakatutok dyan sa hearing na yan. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. At huwag mo na rin i-divulge itong si Lasso na ito kahit nakamista mo yan. Diyan ka nasisira yung mga ganong mga salita mo. Na itong si Lasso na ito, hindi sinungaling ito. Maling-mali yung ginawa mo Ngayon, darating si Maricel Soriano. So tingnan natin. Kahit pa naman itanggi ni Maricel Soriano, kung siya rito, mati na siya rito. Sigurado ako dahil dito sa informant na inilabas ni Morales na yan. Confidential informant na yan. Kilalang kilala. Di ba sabi ko nga kahapon doon sa video ko, ang makakapagbigay talaga ng siguradong yung information na yan kay Morales ay talagang kasamahan din nila. Kasamahan din nila Bongbong yan. Kasamahan ni na Maricel yan. O, ayun na nga. O, bagamat hindi ko rin alam pang pangalan kung sino itong animal na ito, kayo na po ang humula dahil yun din po yung yun pong nagbigay lang po ng clue si Maharlika na alam na niya at yan po yung ibibigay ko rin po sa inyo, yung hindi nakapanood kay Maharlika, ibibigay ko rin po yung clue. Itong informant na ito ay naging anak-anakan nitong si Maricel Soriano. Oh, napaka-credible yan. Ngayon, kung ang tanong dito, bakit niya nilaglag itong nanay-nanayan pala niyan to si Maricel, bakit niya nilaglag yung nanay-nanayan niya? Ang gusto lamang niya, sana, ay maiparehab si Maricel. Other than that, wala na. Kaya niya, ang purpose niya, kaya ibinigay niya yung mga information at saka mga litrato talagang totoo pala. Diyan kay Morales na yan, nung nagpa-interview siya kay Morales. Kaya ganun na lang din kakampante ito si Morales, Agent Morales. Oh. Ngayon, pare-pareho tayong nasa kwan. Hindi natin alam, pero yung pagkasabi ni Maharlika ay kampanting-kampati siya, ayaw lang niya munang pangunahan ang investigasyon dahil mamaya-maya lamang ay mayroon ng investigasyon. So, antayin po natin yun, malalaman po natin kung sino po itong taong confidential informant ni Morales. At alam din daw pala ito ni Nina Francia. At saka yung isa pa dyan na nalimutan ko yung sa ungas dyan na nagkukan din. Na nagtatanggol din. Oh. See? Ano ang saysay nung pagiging alagad nyo ng batas? Anong saysay nung inyong pagiging protector kuno ng mamamayan? Ay hindi pala
Dapat yan, ibahin ang pangalan yan. Yung instead na Philippine Drug Enforcement Agency, Bangag Protector Agency. Dapat ganun na lang. Tangina nyo. Pare-pareho kayo dyan, nakakagagigil kayo, mga hayop kayo. Magsipaglayas na lang kayo dyan, mga animal kayo. Baka pag ako talaga napika sa inyo, putang na nyo. Sabugan ko na lang kayo ng virus dyan, nang matudas na kayong lahat ng animal kayo. Gigil na ako eh. Yun lang ang nagpapapigil sa akin, yung may mga subscriber ako dyan sa Manila. Yun lang ang nagpapapigil sa akin. Pero kung wala yung mga comment, baka ngayon, pare-pareho na kayong mga bangag ngayon or either baka kinakain na kayo ng kwan ngayon o buwisit kayo. Grabe ang kabangagan nitong mga animal na ito. Sobra. Hi, Mario Joseph. Ano na ngayon ang mangyayari sa mga kababayan natin na ito wala namang kasalanan ito eh. Ito mga kababayan nating mga walang masayang. Ang naging kasalanan lang nila sa lipunan yung pagiging mahirap nila. Pero bakit ba kayo, imaginin mo milyon-milyon ang ginagastos ninyo para mag-cover up dito sa presidente nyong bangag. At para mag-cover up dito sa first lady nyong butod. Napapaisip nga ako eh kung bakit lahat na lang. Wala kang itago kay Maharlika eh. Sobrang dakuan talaga. At siya na rin magsasabi, hindi na niya kayang i-accommodate lahat ng mga informasyon na dumarating sa kanya. Talagang overwhelming yung pagdagsa ng kanyang mga information. Coming from her puting ahas. So talagang siguro kung ito ay hindi na nakakaramdam ng pagod yan, baka 10 beses pa mag-vlog yan. Kasi nga, napakarami niyang dapat i-discuss, napakarami niyang dapat ibulgar. Siyempre, tao lang din siya, napapagod din. Kaya yung dapat ang ipagpasalamat natin kay Maharlika, dahil nga lahat talaga yan, ay hindi naman natin masabi talaga na itong si Maharlika ay mayroon siyang agimat. Ang agimat nito, yung mga taong gobyerno mismo, yung nagbibigay, nagpipidback, nagsasalaksak ng mga information sa kanya. Imaginin mo yan. Oh. Alam na alam. Yung isang informant, confidential informant, kasakasama sa Maisog Rally. So, yan ay madali na lang pakiusapan niya na talaga magsalita na. So, yung isa ay ngayon daw ay PDEA agent din. So, madali na lang yan. So, hindi natin alam ngayon kung ipagpapalit niya dito sa pagsasalita ng totoo o dito kay Lasso siya kakampi itong informant ito. Nandyan daw sa kanila talaga, sila raw talaga, sa cellphone nga daw yun eh. At pina-print out lang yung mga litrato na talagang sumisinghot sila. Kaya, inuulit ko lang po, ganun ang ginawa nitong confidential informant ito dahil ang layunin lang po niya, sana, kasi nanay-nanayan niya, ay para ma-rehab lang itong si Maricel Soriano. Yan po, napakaganda naman yung kanyang intention talaga. See? Imagine mo yan. Pero ang po dito ay tingnan natin kung ano yung takbo ng investigation. Dapat sana dumalo na rin dyan yung mga membro ng committee na yan. At huwag lang itong si De La Rosa dahil si De La Rosa ay nagiging lutang din. So, para may katulong si De La Rosa.
Pero binabantayan kayo. Ayan ang napapansin ko sa iyo, Mr. De La Rosa. Yung bang mayroon ako napanood yan na live ninyo sa Senado. Pangatlo na lang yung kay Lasso na ikaw na rin mismo ang nagsabi na para bang sinabi mong ay, maniwala tayo kay Lasso kasi ito ay hindi sinungaling na tao ito. Yung gano'n ba? Kasi kung yun agad mag-imbestiga ka at huwag kang mag-promote or ng ugali ng tao kung ano man. Yun. Yan tuloy ngayon, magkabila, binabakbakan ka. DDS at saka itong bangag, binabakbakan ka ngayon. Maliban doon sa kay Chris Ulo na maluwang ang kuwan, kasing mas malaki pa sa buaya ko yung luwang ng bunganga nito na ibang Maricel daw Soriano yung darating dyan at may kapangalan din daw. Ganon din itong Mima Alicia na yung hili ang mukha, salita ng salita, na ang kapal-kapal ng lipstick, ng kapal-kapal ng nguso, na parang inararo niya doon sa putikan yung uso niya sa sobrang kapal at pangiwi-ngiwi pa. At ang sinasabi naman niya, baka raw ibang Bongbong Marcos yung bangag. Tingnan niyo. Dahil sa kagustuhan lang talagang may pagtanggol itong mga animal na ito, kung ano-ano na lang sinabi. Tingnan natin yung sinasabi ninyo kung mayroon pang ibang Maricel. Yun yung sinasabi ni Kwan ulo na Kwan, yung bunganga niya, yung baliban doon sa ulo niyang malaki, yung bunganga niya ang laki-laki, abot hanggang kabilang tainga, yung tipong kahit buong kalabaw, lulunukin nito. Yan si Chris Ulo. Yun yung sinasabi niya na ibang Maricel daw, at hindi naman daw si Maricel na artista. Sinabi na nga doon, artista tanga. Sinabi na nga rin doon ng Maria. Sinabi na rin nga doon yung Ferdinand Marcos Jr. alias Bungit. Ano sinasabi mo, Mima Alicia na hiwi? Pahihiwiin ko yung akon mo Baka ilipat ko yung bilat mo din sa noo mo para parehas ngiwi Katanga talaga itong mga vlogger na ito. Sobrang katanga. Imaginin mo. Hindi naman daw itong si Presidente ang sinasabihang bangag, kundi ibang Bongbong Marcos daw. Ay, putang inang utak Ay, grabe. Anong klaseng utak meron to? Nagbablog pa ito kung ganito lang din. Ito yung yung parang nakasungal-ngal yung muso, na tapos lipstickan niya ng pulang-pula, na parang kinagat ng mga bubuyog yung nguso. Tapos hiwi pa na ganyan. Baka ito kasama ito. Tarantado itong mga kana ito, nakakapanggigil. Baka daw ibang Bongbong Marcos at hindi raw si Bangag Marcos. Aminado na, umamin na. Yan presidente ninyo. Yung hindi lang niya pagsagot doon sa tanong noong media na yon, kung siya ay gumagamit ba ng droga, yung humalakhak lang siya, pag-amin na yon na oo, tanga. Gago. Talagang ko na bukas malalaman mo, manood ka bukas Ikaw na Alicia ka? Saan kaya, bakit magkamukha ito si Chris Ulo at saka si Kwan? Ito Mima Alicia, magkamukha. Yun nga lang, talagang ko na ito. Si Chris Ulo, hanggang dito ang biyak bunganga. Ikaw naman, nasungal-ngal ng bunganga mo. Yan ba ang pinang-aararo mo? Yan bunganga mo kasi ang kapal-kapal na hiwi ka pa. Ngiwi ka pa pala. Ngiwi. Saan mo nakuha yung idea na yun na ibang Bongbong Marcos?
ay ganggong. Ay, ito na naman. Nangangati na naman itong kon ko. Nangangati na naman itong sunod dito sa kalingkingan kong daliri. Ang ibig sabihin nito, di kaya patay na yung naghihingalo na yun. Grabe, oh. Malamang to, baka bukas patay na yun siguro. Balitaan natin patay na. Wala na talaga mamamatay na eh. Yung politiko na yon, yung dalawa sila, yung isa nauna na, at yung isa yung naghihingalo. Sabi ko, yung parang, ito na. Wala, iba ang kate eh. So, ibig sabihin, patay na rin. Sigurado na ako dyan, patay na rin. Yan kayo. Akala nyo hindi namin alam na binabayaran kayo ni Lisa? Ha? Alam namin yun. Pero wala akong pakialam doon. Sige lang. Okay lang yan, magpabayad kayo ng magpabayad kapalit nung lalo pang kagutuman nitong mga kababayan nating walang masaing. Okay lang yun sa inyo. Basta ang mahalaga, busog kayo ng mga animal kayo. Gagawin nyo lahat ang pagtatakip sa ngalan ng kwarta. At yung kwarta na yan, yung pera na yan na binabayad sa inyo, ay galing yan sa pinagnakawan. So okay lang yun. Na ang nagiging resulta nun, lalo pang kagutuman itong mga kababayan natin. So okay lang kung kaya nyong lunukin, yung alam naman ninyong pera galing sa pinagnakawan na pera na ibinabayad sa inyo. Akalain mo yun. Sabihin mong ibang Bongbong Marcos, meron pa bang ibang Bongbong Marcos? Sige, magpakita ka nga. Bongbong talaga utak mo. Ano utak mo? Taho? O ito rin ko nito, ito rin Chris ulo nito. Ulo lang ang malaki. Pero yung pala, puro hangin ang ulo. Alam mo sasabihin na ibang Maricel Soriano daw? At hindi raw artista? Ay tanga ang putang nito, sinabi ng Maria, tibay tire-tire pa nga. Gonggong talaga. Lahat yan magbubumirang sa pagbumukha ninyo. Ang sa akin sana dito, yung tama lang. Okay. Yung, kung tumatanggap man kayo, at sigurado naman talaga tumatanggap kayo ng pera dyan kay Lisa, pero wag naman yung garapala na baliin nyo lahat yung mga hindi naman totoo. Okay lang naman kayo na kumampi kayo dyan, walang problema yon. Pero yung kung ano-ano sasabihin ninyo, kung ano ang pagdakit ninyo, huwag na lang kayo magsalita. Kasi habang nagsasalita kayo, doon na lalong nahahalata ng taong bayan na pinagtatakpan nyo yung bangag na ito. Tingnan nyo nga, dahil sa kabangagan, hindi na niya alam yung nangyayari sa China, sa West Philippines Sea. At ang sinasabi niya, hindi ba, galit na galit yan nung na-interview sa TV. Si Bangag, ang sinasabi, hindi raw niya palalampasin yung gentleman agreement ni President Duterte. Tapos sinakyan naman itong mga congressman ng mga ulol na walang utak din. Nandyan lang yung mga yan para lang kumulikta ng mga pidap ng mga animal nito. Tapos gumastos na walang kapararakan. Gumastos lang sila para pangbabae ng pambabae nila. Mayroon siya naman dyan na babae na yung gumagastos naman sa lalaki. Oh. Bakit ko alam? Putang ina, isa ako sa ino-operan yan eh. Ilan yung babae dyan na nag-o-offer sa akin na kongresista? Oh. Asos. Pero hindi nila ako matitikman. Sisiguraduhin ko sa inyo yan. Sagrado ini. Pero baka sabihin ninyo, hindi ko na kaya dahil 175 years old ko na. Ay sos. Kung mga 25 years old lang ang
lalaban sa akin, pwede ko pa siyang, idukdok eh. Yung mga lalaking congressman, gumagastos ng mga pira ng bayan pang bababae. Yung mga kongresista na babae, gumagastos ng kanilang mga lalaki. Mayroon nga isang governor dyan eh. 10 yung lalaki eh. Lahat ibinili ng kwan. Ibinili ng motorsiklo. Ibinili ng relo. Para lang matsuktsak siya. Putang ina. Ano kayang kwan nun? Di para na sigurong balat ng kalabaw na lang eh. Madinin mo yun. Tapos ang gagamitin na mantika na lang. Ay, kadiri. Buisit. Mga gago talaga ito. Sabi ko na, may nakatambay doon sa kone. Sagit, puntan mo. Yan kita ko sa CCTV. Puntan mo. So, yun yung kayo. Tapos yan, wala kayong gagawin ngayon? Pag-aaksayahan nyo ngayon, papatawag si President Duterte dahil nandiyan sa gentleman agreement, nakakatawa kayo. Nagpapahalata kayo na wala kayong mga pinapahalata lang nyo na ang mga laman ng ulo ninyo either taho o alige ng alimango. Buisit kayo. May nakaparada ron. Ayan nyo. Sundan mo. Pero ito, hindi yung pag-aaksayahan ng oras, itong mga kababayan natin na walang masaing. Waka ng ina niya, sabi ko, dudurogin ko mga ulo niya pag nagkita tayo. Maniwala kayo sa akin. Dudurogin ko ng gabmonggo yung mga buto-buto ng ulo niyo. Buisit kayo. Madinin mo yan? Doon po sa mga subscribers ko, kung sakasakali man po at hindi ko napipigil yung sarili ko na hindi mapagmura, ngayon pa lang po ay hinihingi ko na ng paumanhin sa inyo. Dahil sabi ko nga po, bagamat kakaiba ako, naging kakaiba lang ako sa edad ko, pero tao pa rin ako na nakakaramdam din ng galit dito sa mga animal na mga politiko ito. Kaya ngayon pa lang po, sa mga susunod na mga araw na hindi ko mapigil ang aking sarili sa pagmumura, pasensya na po talaga kayo. Kung totoosin po, ay yun po ang isa sa pinagtataka ko. Kung bakit palamura ko doon sa mga taong mga demonyo na alam kong labag sa ating Panginoon yan. Pero bakit po kaya tuloy-tuloy pa rin yung ibinibigay niyang blessing sa akin? Bakit po kaya? Yun po ang malaki kong katanungan. Ngayon, dito nyo sa ilang bisis na itong narinig nyo sa akin. Siguro po sa lahat po ng inyong naririnig na programa,
palagay ko po walang magsasabi ng tao na, Lord, hindi ko na kailangan ang blessings mo. Stop mo na yung blessings na ibinibigay mo sa akin. Palagay ko wala kayong naririnig pa sa ibang tao niyan. At yun po, yung ilang bisis ko na pong sinabi yan dito sa harap ng aking programa na kayo ang nakakapanood. Uulitin ko pa po, Lord, stop na yung pagbibigay mo ng blessing sa akin. Hindi ko na po kailangan yan. Ang gusto kong mangyari ngayon, mahal kong Panginoon, lahat itong mga ibinibigay mo na patuloy mong ibinibigay na blessing sa akin, ay ibigay mo na pong direkta dito sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers ko. Sana, Ama, ay mapakinggan mo at i-grant mo ang aking kahilingang ito. Dahil gusto ko pong mangyari dito ay kung ano yung ibinigay mo at pinahiram sa akin, ganun din po, pagkatiwalaan mo rin po itong lahat ng mga subscribers ko. Sigurado po ako, kapit lang po kayo. Sa oras pong ito ay ibigay niyo na po yung buong pagtitiwala, buong pananampalataya sa ating Panginoon. At bukas makalawa, pag yun ang ginawa ninyo, tao sa puso yung idasal, sisiguraduhin ko po sa inyo, ang swerte ay ibibigay na sa inyo. Wala pong taong nagsabi ng ganyan. Ako lang po ang umaayaw na, tumatanggi na. Dahil hindi ko na po kailangan. Sabi ko nga po, 175 years old ko na. 25 years old, 25 years na lang yung ilalagay ko sa mundong ito. Kasi suhustuin ko na lang na 200 years old ako. Hindi ko na po kailangan to, wala na po akong kailangan sa buhay ko. Lahat po nandito sa akin. Bagamat ito ay hindi ko pag-aari, ito po ay pinahiram lang sa akin ng Panginoon. Pero pwede ko pong gamitin. Pero sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng pinaggagamitan ko, lahat po yan ay hinihingi ko ng approval sa Kanya. At yun naman pong hinihingi ko, kung papayagan niya ako, mayroon po kaming mga sign kung ako'y papayagan. Kailan lang po, last year ko lang po inumpisahan yung 10 building na malalaking building ito. Na ito nga pong pagawaan ng solar panel. Na ito naman po ay direktang export sa Korea. Kung hindi po niya ako pinayagan doon, dapat sana sa una pa lang, hindi ko na nabuo yung isang building. Pero 10 na po eh. Ako na po ang umayaw. Hanggang doon lang po ako. Sa 10 building. Dahil sabi ko nga po, stop na po lahat po ng project ko ngayon. I-stop ko na. Dahil ang gagawin ko na lamang po ngayon ay puro pagtulong na lang po sa ating mga kababayan. Hindi pa man ninyo nararanasan, hindi pa man ako nakakarating sa inyo. Pero marami pong magpapatunay dyan na marami na po ako napuntahan, marami na po tayong kahit papaano ay naabutan ng tulong. Doon lamang po siguro sa pagsasalita ng Lord, i-stop mo na. Itigil mo na yung pagbibigay ng blessing sa akin. Siguro naman po ay nakakapangilabot na yon. Dahil sino ba naman ang mga tao ang magsasabi kay Lord na stop na? Ay kung ito nga mga kawatan ng mga politikong ito, bundat na itong mga animal ito, wala pa rin tigil sa kananakaw. Tingnan nyo. Yun po ang pagkakaiba namin. Walang kamusugan yung mga politikong mga kawatan na yan. Ay ako na nga ang umaawat sa ating Panginoon na huwag na akong bigyan ng blessings eh. Uulitin ko lang po. Lord, idiretso na muna pong ibigay sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Sa lahat ng mga subscribers, followers, mga viewers ko.
na nabubuisit at natutuwa sa mga napapanood nila sa akin, sila na po ang bigyan mo, huwag na po ako. At kayo naman mga viewers ko, kung inyo po napapanood ang video ito, ngayon na po, simulan nyo na po ang manampalataya at ibigay ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Sisiguraduhin ko po sa inyo, ibibigay lahat ng Panginoon ang mga kailangan nyo. Maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para pag makita po natin na maparami natin tong subscriber natin, baka pasukin ko na po yung politika. Pero politika na pagkatapos kong manalo, 1 hanggang 2 buwan lang ako mananatili at aalis din po ako. Pagkatapos ko lang po magawa yung mission ko, aalis na rin po ako. Maraming salamat po.